Alam niyo ba na 7 milyon na Pilipino ang naitalang may chronic kidney disease? Ito ang nakalat na datos ng National Kidney and Transplant Institute mula taong 2016 hanggang 2021. Ayon pa kay Dr. Vimar Luz, Treasurer ng Philippine Society of Nephrology at Head ng Staff CKD Advocacy of PSN Adult Nephrologist, na isang Pilipino ang tinatamaan ng chronic kidney disease kada oras. Ang chronic kidney disease o CKD ay isang uri ng sakit sa kidney na nagdudulot ng unti-unting pagkasira ng ating mga kidneys, na kung hindi maaagapan ay maaaring mauwi sa end-stage renal disease na nangangailangan ng hemodialysis o kidney transplant. Tulad ng kinahinatnan ng 25 anyos na si Jude Liscano na sumasailalim sa hemodialysis 3 beses sa loob ng 1 linggo. Uncontrolled high blood at uncontrolled uric acid ang sinasabi niyang dahilan kung bakit siya nauwi sa end-stage renal disease na kanya lamang napag-alaman noong October 2022. Ayon naman sa Department of Health, karaniwang diabetes at high blood ang dahilan sa pagkakaroon ng chronic kidney disease. Kasama po natin ngayong umaga si Doc Carlo Trinidad, Internal Medicine and Kidney Disease Specialist, at kasama rin po natin si Jude Espinosa Liscano na mayroong end-stage renal disease o CKD5. Also on Zoom, we have Miss Bea Rose Santiago, 2013 Miss International, at nagkaroon din po siya ng recent kidney transplant. 4 years ago. Hi Bea, thank you for joining us on such short notice. Thank you for having me. Nag-access po ako ng 4 years at kaka-transplant ko lang. So mag-celebrate ako ng 2-year transplant anniversary next month. We're so happy for you. Yes, praise the Lord. How are you feeling, Bea, after your kidney transplant? Happy and super healthy. Praise God sa miracle. At kapatid ko po kasi yung nagbigay sa akin ng kidney. So, blessing po talaga yung nangyari sa Bea, how difficult Hi Bea, na-miss na kita. Hi Bea. How difficult was it until you were able to finally find a donor? Because we know it's not easy. It was very difficult kasi basically yung buhay ko nakadikit sa machine. 5 times kasi ako nagda-dialysis. And 8 hours a day. At ako lang po yung nag-dialysis sa sarili ko. Ako yung nurse ko, ako din yung nag-aayos ng machine ko. So, yung buong buhay ko po talaga was basically dialysis. Pero pinaya ko po talaga yun kasi para sa pamilya ko. At saka yung pag-asa na meron ako, na-plan talaga ni God na alam kong hindi ako mawawala ng buhay kasi may ipapakita pa si God sa akin. What was yours, Bea? Chronic kidney disease? What stage was it? So I had IgA nephropathy, an autoimmune, since I was 16. At nag-end kidney failure na nga ako. So stage 5, ganun din po. Lahat ng stage 5 and renal failure, kailangan na po talaga yung mag-dialysis. So nag-dialysis ako. Unfortunately, nalaman ko din, just like po sa guest ninyo, nalaman ko at the end na, late na, I had to go through dialysis na. So usually po talaga, silent killer po talaga ang kidney-related diseases. Oo, puntahan natin si Doc Carlo. Unang-una, can you explain nyo naman sa ating mga kada in very easy terms kung anong ibig sabihin ng chronic kidney disease o CKD? Okay. Chronic, ibig sabihin matagal. Pag sinabi nating tagal, it should be at least 3 months or more. And then kidney disease, self-explanatory, it's any sakit sa kidney. So pag pinag-combine mo yan, it's simply any damage sa kidney na tumatagal ng 3 months or more. Oo. So sinasabi nga ni Bea, ito ay silent killer kasi wala tayong agad-agad na makikitang senyales. Yes. Na meron na pala tayong any kind of kidney disease. Yes, tama po yung sinabi. Kasi CKD, hindi po siya nag-a-announce na, hey, nandito na ako. Like most of our patients, they are relatively, if you look at them, they're normal, but incidental finding lang during mga tests, no, na
mataas yung creatinine or may something wrong sa ihi, may dugo sa ihi, and everything else. Oo. Sa case mo po, Sir Jude, paano nyo po nalaman na meron kayong kidney problem? Hindi ko po agad nalaman na may CKD na po pala ako. Bale, nag-show na lang po yung mga symptoms nung sobrang lala na po nung pala ng Ano pong naranasan Ano po yung ninyo? symptoms para alam ng mga kada natin? nung una po na maga po yung tuhod ko Namaga yung tuhod. Okay. dahil po sa uric acid. Oh. So it starts as a uric acid first, nakakala niyo po. Yun po, dun po talaga nagsimula eh. Okay. So, pagkatapos na namaga yung tuhod mo, Opo, tapos nag-show po sa findings na yun po, mataas na rin po yung creatinine ko. nagpa-check up ka Opo. na. Okay. Ano ba ang causes? Ayan na tayo. Maraming causes ang CKD. Ang pinaka-common would be diabetes. Okay. And then you have hypertension. And then yung kay Miss Bea, no? IgA nephropathy is part of an umbrella disease called glomerulonephritis or pamamaga ng kidney. So that's the third most common cause. And then you have minor causes like napabayaang kidney stone, napabayaang UTI, and cancers. Oo. So, kayo po ba, Sir Jude, merong any of those conditions na na-mention ni Doc? Wala po sa akin. Wala. Opo. Okay. Pero minsan, Doc, may diet din, lifestyle, di ba? Yes, definitely. Ano ba yung mga toxic na lifestyle na nagli-lead to kidney disease? Yan. Marami yan. Kunwari, mahilig ka sa mga maalat, like mga delata, fast food, mga processed food. If you are an alcohol drinker, of course, if you do not drink adequate amount of water, as well as kung kunwari ikaw ay nangaabuso ng mga painkiller or pain reliever. Mga medicine, no, Yes. Doc? Katulad ng yung mga generic names ng mga painkillers. So yung mga ibuprofen, mefenamic acid, naproxen. Oo. Even yung mga pang-headache, Doc, na mahilig ang mga tao magte-take niyan. Yeah, it's safe if you take it short Once in a term, while. once in a while. But if you Oo. take it regularly, masisira talaga yung kidneys. Tanungin natin din si Bea kung paano siya May autoimmune disease Oo nga eh, kasi siya eh. oo nga eh. Kaya nag-lead to kidney. Kasi baka meron siyang chronic findings. kidney failure. Oo. Chronic kidney disease. Oo. So, ano pong ginawa ninyo, Sir Jude, after namaga yung inyong tuhod? Ano po yung ginawa ninyo? When you found out na mataas pala yung inyong creatinine, anong ginawang solusyon or prescription ng doktor? Yun po, nirefer na po ako ng doktor bilang na mag-hemodialysis na daw po. Mag-hemodialysis. Ganong kadalas yung hemodialysis mo? 3 times a week po. 3 times a week? Opo. Okay. Bea, did you also have to go through hemodialysis in your case? Yes po. I think I went 5 times nga eh. Tapos ako yung mismo kong nurse, ako din yung nag-aayos ng machine. Pero I went through a program that I can do it myself. Okay. At saka, help us to understand this kasi, of course, wala naman kaming experience going through dialysis, but anong feeling mo bago ka mag-dialysis? Ano yung feeling during? Ganong katagal ba yung isang session? At agad-agad bang nararanasan yung improvement sa condition pagkatapos ng isang session? Yung naranasan ko po kasi 2 times yung nagawa ko. Meron akong home hemodialysis at nag-hemodialysis din ako. So yung home hemo po, may sarili akong machine sa bahay. 8 hours yun na ginagawa. At 5 times a week ginagawa. Yung hemodialysis na ginawa ko sa center, 5 hours yung ginagawa ko at pinipilit ko na 4 times a week. Wow. Para yung feeling ko kasi pag 4 times, nalilinis yung dugo ko, mas magaan sa feeling. Yung feeling ko kasi pag hindi ka nakapag-dialysis, kung ma-explain ko sa mga tao na walang alam, yung parang nalulunod ka po sa tubig. Wow. Ganun po yung feeling ko pag punong-puno ako ng tubig at hindi ako nag-dialysis.
para ako nalulunod. So, pinipilit ko talaga kahit mahal po kasi talaga, I understand. At saka may hirap po talaga, lalo na sa pamilya, na mag-dialysis. Pinipilit ko 4 times a week at 5 hours per session. Bea, pag nagda-dialysis ka ba, meron ka bang dapat iti-take na or i-avoid na pagkain as a treatment? Very satisfied talaga ako sa choices ng pagkain ko. Pero nung nag-dialysis ako, pinili mo talaga ng replenishment palagi kasi para kang nag-marathon after. So, palagi akong nag-greens para lang feeling ko busog ako. Kasi pag kumain ka naman ng nakakain ng normal person, feeling mo din na nalulunod ka na naman ulit kasi busog ka. Tapos 1 liter a day na tubig. So it doesn't matter kung soup man yan, tea, coffee, kailangan ko yan i-measure na 1 liter lang. Tapos yung pagkain mo, less salt, no sugar, karamihan talaga vegetables. And as much as possible, hindi masyado flavorful. Jude, ikaw, magkano Which ginagastos gusto ko naman mo kasi dati? gano'n ang kumain. Thank you, Bea. Jude, ikaw, Sorry. magkano ang nagagastos mo sa bawat session ng hemodialysis? Okay, better. Sa isang linggo po kasi every session 500 po ang bayad po sa per session sa amin. 500 pesos? Opo, tapos 3 times a week pa po yun. Okay, so parang 1.5. 1.5 po per week. Oo, so medyo mahal, no? Opo. Ano bang trabaho mo, Jude? Sa ngayon po, wala po akong trabaho gawa po ng oras ko sa pagdadialysis. So hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin yan? Opo. Oo. Doc, lahat ba ng pasyente na may CKD kailangan talaga sumailalim sa hemodialysis? And what happens if they don't? Okay. Ang good news is, hindi lahat ng may CKD ay kailangang sumalang sa dialysis. Yung mga pinaka-advanced lang, so stage 5, na may mga sintomas and complications, sila lang yung kailangang mag-dialysis. I explain to my patients para kang naliligo, di ba? Tayo araw-araw kailangan nating maligo. Because if not, may ipunan tayo ng dumi sa katawan. It's like dialysis, except yung dumi is nasa loob, nasa dugo. So if you stop having regular hemodialysis, that toxin build up, acid build up, the fluid build up, yung sabi ni Bea na nalulunod, feeling, it's true, no? May ipon lahat yun. And then you'll be feeling very weak, and then baka ma-hospital ka pa and everything. Worst case scenario, syempre, pwedeng ikamatay. At kailan naman natin mapiprescribe na magpa-kidney transplant ng isang pasyente, katulad po ni Sir Jude? 3 times a week po siya nagda-dialysis. Is he a candidate for transplant? Yes, every patient who is undergoing dialysis is a potential candidate for kidney transplant. Yun nga lang, ang hirap kasing maghanap ng donor. So, karamihan ng mga kababayan natin na resigned na lang sila na forever na lang sila mag-dialysis. When in fact, dialysis was created as a bridge. So, pangtawid lang dapat siya hanggang sa ma-transplant ang isang tao. Mga ka-Net 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!